Si Tony Bishop nga ang interim import ng Barangay Ginebra San Miguel ngayong Commissioner's Cup at siya rin ang napabalitang number 1 top high speed import ngayon sa PBA. At itong Converge Fiber Xers ay may balita din na iiwanan na nga ang PBA matapos nga ang frustration nila sa pamamalakad ng PBA. Ito ang ating pag-uusapan sa video natin ito, pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humiling tayo ng likes, share and subscribe. So ayon nga dito mga koy sa balita ng Spin.ph ay hindi na nga maitago ang frustration nitong Converge dito sa pamamalakad ng PBA. Kaya ngayon ang bagong kupunan nga ay nag-iisip na nga na iwanan itong liga dahil nga dito sa kanilang mga frustration sa hindi patas na pagtrato ng liga. So sa kalaman ng lahat, itong Converge Fiber Xers ay ang dating Alaska Aces kung saan nga ay ibininta ito dito sa Converge Limited na pagmamay-ari nitong Pampanga Billionaires na si Wilson Oy sa halagang 100 million pesos. So ito nga mga koys, kaya dito nakapasok sila sa PBA at pinangalanan nila ang kanilang team na Converge Fiber Xers. So dito nga mga koys, sa pagpasok nila dito matapos ma-acquire nga nila ang prangkisa nitong Alaska Aces noong March 23, 2022 to be exact nga mga koys, ay nakapasok na nga itong Converge Fiber Xers dito sa PBA. Ngunit nga naman mga koys ay mayroon mga malaking frustration nitong Converge Fiber Xers. Una nga dito sa balita ng Tiebreaker Times, PBA Board denies Delta Pineda appointment as Converge Governor. At dito na nga nagsimula ang frustration ni Mr. Wilson Oy ng Converge matapos ma-deny ang appointment niya nitong si Delta Pineda bilang Converge Governor. At ayon pa nga sa Philippine Basketball GM, PBA Board is afraid of Converge Governor Delta Pineda. So pangalawang frustration nga nila ay hindi na nga nila napapirma itong si Maverick Ahanmisi matapos nga mapaso ang kontrata nito, at ngayon nga ay pumirma na nga ito ng kontrata sa Barangay Ginebra San Miguel. So ayon nga dito sa balita ng Spin.ph, Converge gives up on signing free agent Maverick Ahanmisi. At pangalawa dito nga ay sumunod ang number 2 offensive player nilang si Jerome Teng, kung saan nga mga koys ayon dito naman sa balita ng Tiebreaker Times, Converge Jerome Teng part ways. So ngayon din itong number 2 naman nila mga koys ay hindi na rin nila napapirma ng kontrata, at ngayon naman napunta naman ito sa San Miguel Bermen. So ayon nga dito mga koys sa balita rin ng Spin.ph, yung pangatlo nilang frustration ito ngayong kay Mactalio, kung saan itong si Mactalio nga mga koys ay kinuha nga ng Converge Fiber Xers, ngunit hindi nga pinayagang makalaro dahil sa pagkakasangkot nito sa droga nung panahon na naglalaro pa siya sa Inlex. So dahil dito sa mga pangyayari na to mga koys ay tila ba iniipit ng PBA itong Converge Fiber Xers. Kaya ano sa tingin nyo mga koys, tama lang ba iwanan ng Converge Fiber Xers itong liga dahil dyan sa pangiipit ng PBA? So sa pangalawang balita naman natin mga koys, itong interim import ng Barangay Ginebra San Miguel na si Tony Bishop ay napabalita ngang isa sa mga number 1 top high speed import sa PBA. Siya nga ang pumalit dito kay Justin Brownlee mga koys pansamantala, dahil dito sa may problema pa si Justin Brownlee sa doping test niya sa Asian Games. At ayon kay Coach Tim Con, fit nga itong si Tony Bishop para sa Barangay Ginebra San Miguel, at hindi na nga sila kailangan maghanap pa ng magiging import nila o interim import ng Barangay Ginebra San Miguel, dahil itong si Tony Bishop nga ay pasok nga sa kanilang sistema. Bukod pa dito ay nakita na nila ang laruan nitong si Tony Bishop na mayroon itong tira sa loob at sa labas, at maganda rin dumipinsa itong si Tony Bishop dahil nga mga koys ay nakalaban nga ito ng Barangay Ginebra San Miguel noong Governor's Cup 2021 Finals, kung saan nga ayon kay Coach Tim Kun nga mga koys, isa ito si Tony Bishop sa nagpahirap nga sa kanila sa laban na umabot nga sa Game 6 dito nga sa Governor's Cup. So ngayon nga ayon nga kay Coach Tim Kun ay malaki nga ang tiwala nga niya dito kay
Tony Bishop at hindi na nga nila kinakailangan pa maghanap ng ibang import sa kapalit pansamantala dito kay Justin Brownlee. So dito nga mga kois ay maganda na nga pinapakita nito sa mga practices na dito sa Barangay Ginebra San Miguel, at medyo motivated nga itong si Tony Bishop, gusto nga mayroong patunayan dito sa Barangay Ginebra San Miguel. So ito nga si Tony Bishop mga kois, ang kontrata nga nito ay sinasabi nga short term contract nga lang, pero guaranteed naman mga kois ang kontrata niya na 50,000 US dollar, which is kung i-convert nga natin ito sa piso mga kois ay papalo ito sa 2.8 million pesos per month. At ayon pa din sa balita ng spin.ph ay pwede pa nga ito madagdagan mga kois, depende sa magiging performance nga nitong si Tony Bishop dito sa Barangay Ginebra San Miguel. At ayon nga kay Boss Al Francis Chua, itong si Tony Bishop din ay nakadepende rin ang length ng kanyang paglalaro dito sa Barangay Ginebra San Miguel sa magiging hatol nga dito kay Justin Brownlee sa kanyang doping test sa Asian Games. So ibig sabihin nga mga kois dito, kung sakasakali itong si Justin Brownlee ay lumabas na ang resulta sa kanya o yung hatol, ay malamang sa malamang nga mga kois, kung maiksi lang ang magiging hatol kay Justin Brownlee ay makakalaro lang itong si Tony Bishop ng 1 hanggang 2 dito sa Barangay Ginebra San Miguel. Pero kung itong si Justin Brownlee naman mga kois ay medyo mahatulan ng medyo mahaba dito sa kanyang doping test, ay malamang sa malamang itong si Tony Bishop na ang tatapos ngayong Commissioner's Cup dito sa Barangay Ginebra San Miguel. So anong masasabi nyo dito mga kois sa ating video? So comment down below lang mga kois regarding dito sa ating video ngayon. So maraming salamat mga kois. God bless you all. Bye bye.